Mga kababayan, katatapos lang po ng lindol sa Cebu City, right? Hindi pa nga fully recovered ang mga taga Cebu. And here comes another earthquake, magnitude 6.7, 7.6. Mas malakas. Yeah, sa Davao region po. So may lugar na like Davao Oriental 7.4, 7.4, 7.5 sa ibang parts ng Davao City. But napakalakas po ng lindol, maraming nagibang bahay, may mga na-damage na mga building, may mga hinimatay, and may namatay din po, unfortunately. And minsan mapapaisip talaga kayo na sunod-sunod yung mga bagyo nitong nakaraang September and October, ngayong buwan, but lalong-lalo na po yung mga nakaraang buwan, August and September. Tapos may mga lindol, may pag-aalboroto ng bulkan. Bakit sunod-sunod po yung kalamidad sa Pilipinas? Iniisip nga ng ibang mga Pilipino na parang may dalang kamalasan si Marcos Jr. sa atin, hindi ba? Lalong-lalo na dyan sa inyo sa Pilipinas. Pero ang sabi nga ng iba, parang may sumpa raw. Bago natin panoorin yung mga videos and mga pictures ng nangyaring malakas na lindol sa Davao region, hindi lang po Davao City, ay di umano'y may dala talagang kamalasan itong si Marcos Jr. and meron daw pong sumpa na hanggat hindi pinauuwi si Tatay Digong sa Pilipinas, ay baka ito yung mga reminder no na bumaba ka na Marcos Jr. or bigyan mo ng tamang hustisya ang matanda. Si Tatay Digong, 80 anyos na mahigit. Ginanon mo pa, winalang hiya mo pa. Alam niyo naman yun mga kababayan, merong bad karma, may gaba kapag yung mga matanda ay winawalang hiya, inaalipusta, inaapi. Okay? Siguro dahil nga sila yung mga naunang henerasyon, marami silang dinana sa buhay, tapos sa kanilang pagtanda, parang yung mga nakababatang henerasyon ay hindi tumatanaw ng utang na loob at gumagalang, 'di ba? Sa mga nakakatanda ay 'di ba nasa Bible 'yan, nasa Ten Commandments 'yan, honor thy father and thy mother. So, bigyan natin ng parangal and igalang, 'di ba? Na parang pangalawa sa lumikha. Okay? O syempre unang-una ating sasambahin at igagalang ang lumikha sa ating lahat, and of course second diyan yung mga magulang natin, lalong-lalo na po yung mga nakakatanda kasi sila ngayong nauna at naghirap naman bago tayo dumating sa mundong ito. Tapos binalahura lang, ginago lang, tinarantado lang ni Marcos Jr. Kaya siguro ganito ang nangyayari. May nag-iisip rin po na baka ito ay kagagawa ng HARP or yung parang research program in Alaska in the US na parang kinokontrol nila yung climate. Dahil nga po sa tayo naman ay nasa Pacific Ring of Fire, 'di ba? May mga trenches na gumagalaw. Ayan, normal po talagang mangyayari 'to sa atin. Siguro mabait lang din talaga ang kapalaran noong mga unang mga nakaraang taon. I think panahon ni Tatay Digong 'yon and even siguro ni Noynoy na ang tinatamaan lang ng malalakas na lindol at tsunami ay ang Japan, which is kasama natin yan sa Ring of Fire, no? Nasa ibabaw ng Pilipinas ang Taiwan and then South Korea, Japan, ganyan. So, parte tayo ng Ring of Fire na yan, no? Hagip ang Pilipinas. Kapag gumagalaw yung mga continental shells, ano lang sa kanila, continental. Kapag kami mga shifting, nagka-converge, nagda-diverge ang mga tectonic plates, ganyan, ay naapektuhan ng Pilipinas, okay? Kasi nandiyan nga tayo sa linya na yan ng mga like mga sunod-sunod na mga hilera ng bulkan, ganyan, at crack sa Earth's crust or mantle or whatever that is. But yeah, yan lang yung nare-recall ko sa was it geography or earth science, maalin man. 'Di ba pinag-aralan nga kasi namin yan na kapag ka nagkikiskisan ang mga ano tawag yan? Continental. Nagsi-shift nga po yung mga continental, whatever they are, ay naapektuhan po yung mga bansa no, na nasa linya ng mga yan. So, pero syempre, hindi ready ang Pilipinas na katulad ng Japan. Alright? Sila naman advanced yung kanilang technology, yung kanilang mga buildings doon ay quake-proof. Maraming mga buildings, lalo recently na hindi lang Japan, but even in Taiwan, ito nga pong Taipei 101 nila ay kumbaga ay quake-proof yan. Kung lumindol man ng malakas, at least yung building ay merong mga mechanisms and whatnot na nag-a-adjust para hindi
matumba yung mga buildings. Ang mga na-building kasi sa Pilipinas, maybe yung mga bago ngayon ano, ay quake-proof naman. Pero yung mga old buildings, kapag tinamaan po tayo ng tinatawag nilang the big one or pinakamalakas na lindol, halimbawa mga tumama sa Pilipinas, hindi tayo handa. Dahil nga po, in the first place, kampante tayo hindi katulad nga na bansang Japan na ready sila always, di ba? Ang bilis nga nila makarecover kapag may mga lindol at tsunami. Pero ang Pilipinas kasi wala ano lang tayo, petics lang. We are very indifferent to such problems. Parang baliwala sa atin yan, ano? Kasi sanay naman tayo tinatamaan lagi ng mga kalamidad, lalo na ng mga bagyo-bagyo ganyan. May mga bulkan din tayo na alam nating cyclical yung pag-aalboroto or parang ano naman, regular namang nangyayari. So parang deadma tayo. Pero siyempre, diyan din naman natin makikita kung ready baga hindi lang ang ating mga kababayan, kundi ang gobyerno na rin. Lalo na yung mga nasa pamahalaan, sakasakaling ganito ang mangyayari. At hinahamon nga po pala si Marcos Jr. Gising ka na ba ngayong oras na ito, ha? Kasi hindi ka sigurado nung lumindol sa Cebu City eh. May lindol yata sa Kabisayaan, hindi pa niya alam kung saan. O ngayon, Davao Region naman at tinamaan ng lindol. Bago natin panoorin yung mga video mga kababayan, parang ano kasi, no, parang maybe it's a controlled thing na, no, yung mga alboroto ng bulkan, changes in the weather. Sabi nga nila kapag kalikasan daw hindi naman kontrolado ng tao, pero malay natin, right? Baka napapakialaman na talaga, no? Kasi kapag may mga technology sila or whatever they have na makakaapekto sa ionosphere or upper layer ng ating atmosphere and so on and so forth. Even yung mga pagsabog ng bulkan, may nakita ba kayong video na ano? May napanood akong ganun eh. Hinagisan lang ng bato yung bunganga ng bulkan, eh, nabutas na yung pinaka-surface ng bunganga, nag-alboroto na yung bulkan, ano, or something. Pwede naman kasing pakialaman yan, di ba? Pwede namang bulabugin ng tao at gamitan ng technology para yung nananahimik, halimbawa na magma, lava, or whatever that is underneath our ground, pwedeng 'di ba, pumaibabaw at pwede nga pong mag-cause ng mga lindol. So nakakalungkot ang nangyari sa Davao City, but of course, and Davao Region lalo na dahil hindi natin inaasahan na sa mga ganitong panahon sunod-sunod na yung mga lindol, ano. Kaya lang po, may pattern din naman. Kasi kung nasa Ring of Fire nga tayo, nag-alboroto, I think a few years ago yung Mayon volcano, and then yung Taal volcano, I think ngayong buwan lang din ng October, nag-alboroto ang Taal volcano, and then yung nga pong lindol sa Cebu naman mga kababayan ay cause din daw ng vulcan in somewhere there in Cebu. So parang kumbaga, parang sumisingaw-singaw yung mga bulkan at nagpaparamdam, kaya siguro may mga gantong lindol. I don't know kung ano yung cause ng lindol sa maybe mababasa naman natin dahil nga po siguro ito sa continental shifting or maybe nasa, ano ba yan, yung Philippine Trench na tinatawag nila, baka may movement nga, syempre, buong archipelago ng Pilipinas ang pwede po talagang maapektuhan kapag may mga movement na ganyan. Ano po? And also, may vulkan din daw dyan somewhere in the Pacific na pagkalaki-laki. Anyway, tingnan natin yung balita mga kababayan sa nangyaring lindol sa Davao Region. So dito nga po, ilang estudyante daw sa Kalina National High School, Davao City ang hinimatay. Alam niyo siguro dala ng takot, dala ng hilo. Naranasan ko po kasi mga kababayan 'di ba, ang nasa gitna ako ng isang malawak na field nung lumakas at yumanig ang napakalakas na lindol nung ako'y bata pa. So ito po talaga ay traumatic, 'di ba? Yung ini-expect mo na ang mundo natin ay stable, na parang ang tibay-tibay ng kinatatayuan nating lupa dahil nga may mga nakatayong buildings, infra, gano'n, kabahayan, tapos makikita mo nung lumindol parang umaalon lahat. Teka, bakit umaalon ang lupa? Ano ito? Anong nangyari? Yung iba nga po kapag hindi kinakaya ay nagka-crack na nga, nagkakaroon ng bitak at tapos may mga sinkhole baga. So, may mga hinimatay po, nakakaawa naman itong mga bata. So, panoorin nga po natin mga ate at kuya. Huwag ko na lang siguro lakasan, ano? Masyado? Si Banggis may ano lalakay to. Asa ka Banggis? Si Banggis may ano lalakay to. Nakakaawa yung mga bata, ano, kasi siguro first time nila, lalo't mga high school students yata tong mga to, tapos ganyan, akala nila ganyan yung pakiramdam eh. Akala mo magugunaw mo everything is moving.
Right? Parang langit lang hindi gumagalaw pero lahat na nakakita mo, nakapaligid sa'yo gumagalaw at ang nakakatakot dito mga kababayan kung nasa taas pa ng building. Okay? Ito, grocery store naman sa Davao City mismo. Ayan. Miski yung fire truck, gumagalaw mga ate kuya. Hindi ko na lang ipi-play yung yung audio. Ito nakakaloka mga ate at kuya na parang nasa movie nga raw ang nangyayari. Yawa, sugat oy. Bantay ka lang pala! Uy. Uy, yawa dira. Hoy! Kawan niya! Buste! Kawan! Buste! Begitu. Sinter lah, sinter. Sugat oy! Napaw, napaw. Napa. Relax, walang panik, walang panik. Relax lang. Uli ko tayo kung anak tayo. So kung makikita nyo mga kababayan, may mga nagsispark na mga poste, yung mga transformer, dahil nga siguro nauuntog, nabubulabog, or nagkakaroon ng short circuit or whatever, nagsisipag, nagsikikislapan. So takot na takot yung mga tamo naman. Ayun sumasabog yung mga transformer or something. So, pwede rin pong maging cause ng brownout, ganyan. Baka mamaya yung water supply din mga ate at kuya, even yung hindi lang kuryente, di ba? Even yung internet, baka maapektuhan. Yan nga po, matinding pinsala. Bukod sa, syempre, yung mga negosyo ay hindi makakapag-operate ng maayos dahil nga baka na-damage na yung mga building nila, hindi ba? So, sa tingin ko naman ang Davao City kumpara sa ibang mga probinsya and syudad and municipalities ng Pilipinas ay active sa mga disaster na ganito. Pero still, well, yeah, right? Kasi nga hindi naman kilalang kurakot ang mga leaders, lalo na mga Duterte dyan sa Davao City. Pero paano na lang yung mga lugar na puro na lang pangungurakot ang ginagawa ng mga leaders nila at mga politiko sa kanila, hindi ba? Baka mamaya ay, si Bronner. Ayan, may mga nagkanda giba-giba na nga ng mga bahay. Baka mangyari pa nito mga ate at kuya, may mga natutuwa pa. Maraming ganyan mga politiko, natutuwa pa pagka tinatamaan sila ng kalamidad. Kasi makakapanulisit sila. Makakahingi sila ng tulong. Naalala niyo yung administrasyon ni Ngoy Ngoy Aquino nung nagkaroon ng Yolanda 2013? Pumunta pa sa UN or sa abroad at nag-iyak-iyak pa doon yung ibang mga politiko at kung sino man na nasa gobyerno na nagmamakaawang magpadala ng tulong. Dumating ang tulong sa Pilipinas, nagkanda bulok-bulok naman na yung mga bigas at mga canned goods, mga ganyan, relief goods, nagkanda bulok-bulok, tinapon na lang sa basurahan kasi hindi na-distribute ng tama sa oras. Pero yun nga, maraming namatay, di ba? Dahil nga sa malakas na bagyong Yolanda. So yung iba, for sure, yung mga billions and that's in dollars na mga tulong sa Pilipinas kapag may kalamidad ay naibubulsa lang ng mga kurakot. Kasi kung hindi walang hiya ang mga politikong yan, mabilis nilang na-distribute ang mga relief goods, lalo na yung mga padala ng, di ba, yung mga aid ng ibang bansa sa Pilipinas. Also, kita mo naman kung magpatayo ng panibagong matitirhan ng mga kababayan nating nasira ang mga bahay, ganyan, nagkandagiba, or right, gumuho, ang ipinapatayo ay parang bahay ng kalapati. Naalala nyo kayo ngayon noon, plywood, yero laang, tas pagkaliit-lit, parang ano ba yun, hindi tirahan ng tao.
So kaya nga galit na galit si Tatay Digong nung pag-upo niya, maayos na mga bahay ang ipinatayo. Even nung sa Marawi, mga ate at kuya, magaganda at maayos yung mga pabahay para doon sa mga biktima ng Marawi siege or yung mga, 'di ba, yung mga na-relocate or umalis sa kanilang bahay-bahay dahil nga po sa giyera natin laban sa mga teroristang Mauti at ISIS noon. So, ayan, katulad yan, maraming nasira. Baka ito ang gawing opportunity. Panoorin nga natin to. Dapat sa kanila mga kababayan lumalabas ng bahay, ano, tama ba? Dapat umaalis sila, baka mamaya bumagsak yung mga kisame. Tingnan niyo yung binabanggit ko mga kababayan, na sandali lang. Ayan, oh, oh. Malakas yung lindol. Oh, gumagalaw yung mga ano, nakaupo baga naman sa swivel chair. Okay. Robinsons in Davao. Right? Robinsons ba to? I think sa Robinsons ito ng Davao. Oo. Okay. Ayan, oh, biro mo yan. Nagkakaroon pa ng parang mga, oh, ito, building. Sa taas ng building, mga ate at kuya. Lord! Tabang Lord! Yan yung kanina. Ito, oh, yung nasa taas sila ng building. Linog guys! Linog! Lord! Tabang Lord! Lord! Tabang Lord! Lord! Tabang Lord! Lord, gusto ko yung linog Lord! Lord, Ginoo! Tabang! Lord! 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 Aming pamilya, Lord! Lord! Maloy ka sa mua, Lord! Lord! Maloy ka sa mua, Lord! Lord! God-bless mo, Lord! Salamat kayo! Ipaundang ni mo, Lord! Nasa itaas ng ginagawang gusali. Right? Is that right? Oh. So, alam niyo yun, wala ka na talagang, Tamang naog ta, naog! wala ka nang ibang pwedeng tawagin na lang mga kababayan kundi ang nasa itaas dahil nga hindi mo parang ano yung panatag ka in the past na 'di ba na stable ang lahat, maayos, tas biglang ganyan yumayanig na parang katapusan na ng mundo. So tapos makikita mo may mga gumuguho, nasa labas na nga po yung iba ng ospital. I think San Pedro Hospital ito. Umaga pa? Umaga tumama yung lindol? 9:45 AM. Yung ibang parts po kasi ng Davao region like Davao Oriental, alauna naman ng hapon tinamaan ng lindol. At ganyan nga po, maraming gumuho. So, ayan. O, tingnan nyo ito. Hindi ko alam kung ba't ganyan sila, no? Basang-basa ba't ang dumi-dumi nila? Baka nalaglag na to sa kanal or what? Teka nga. Grabe. Suga. Lakas na linog. Daya to eh. Ito ang linog ba? Grabe. O katali, gikain ka nga. Linog. Linog. Kalitra jud kuan jud. Liner ka ito. Grabe. Banggang ko. Sugas linog uy. Grabe. Matumbang din. Sugang linog guys. Diri sa SM Lanang Davao guys. Okay. So, ano kaya sa tingin niyo mga kababayan itong mga nangyayari sa Pilipinas? Sunod-sunod ang bagyo, nag-aalboroto ang bulkan, sunod-sunod na rin ang lindol. Paano tayo? Paano kayo, lalo na kung wala kayong maaasahan sa mga namumuno sa Pilipinas?
na parang uutakan pa, baka makita pa nila 'to as opportunity para, 'di ba, manawagan sa mga taga-abroad na tumulong. Kasi alam niyo si PRRD nung sumabog noon ang Bulkang Taal, that was bago yung pandemic ha, 2020 sumabog yung Bulkang Taal. Okay, kasi hindi lang naman yung Batangas ang tinamaan, affected sobra nun ng Cavite. Even naman umabot ng Maynila and Bulacan, yung ashes na ibinuga ng bulkan. Pero hindi nanawagan si Tatay Digong ng tulong sa foreign foreign whatever, 'di ba, organizations and whatnot, mga bansa abroad, 'di ba? Or mga bansa, ibang bansa na sumaklolo sa atin. Kinaya ng mga Pilipino yung pagsabog ng bulkan kasi wala namang dumating na foreign aid nun. Okay? Pero baka mamaya, dahil nga kurakot ang gobyerno ng Pilipinas ngayon, baka gamitin pa nila to para manghingi ng tulong ang ibulsa naman. Kawawa ang mga Pilipino kung wala tayo maaasahan, ano? Kung kanya-kanya na lang tayo. Well, what if ito ay nangyari sa ibang lugar? At least alam natin ang Davao kahit papaano ready. Kung hindi man ready, at least matino yung mga leaders. Paano na lang yung ibang probinsya, bayan at mga syudad sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo? Pinapakialaman na kaya yung panahon natin, yung HARP, yung research program na parang may mga climate control capabilities. Ito kaya ay diversionary tactics, mga kababayan? Itong mga natural disasters na ito, sa tingin nyo ba may human intervention na? Like, pinapakialaman na ba ng technology ng tao ito? Kasi, kailan ba ito? I think panahon din ni Noynoy Aquino bago si PRRD. And even panahon ni PRRD, di ba? May mga nag-iisip na para ma-divert ang atensyon ng tao, lalo na kapag pag-uusapan ng corruption, kailangan may mga ganitong nangyayaring kalamidad. Parang kapag ka nabubuking ang kademonyuhan ng mga organisasyon na yan na maybe, ano pa sila, Illuminati ba, Deep State, whatever, or itong mga kampo ng kadiliman, and of course, mukhang miyembro naman nila mga politiko sa kung saan-saan. Kapag nabubuking ang kanilang mga kahayupan, may mga nangyayaring ganito. Dala lang ba ito ng kamalasan o ito ay parang diversion para pansamantalang makalimutan ng tao ang mga kademonyohan ng mga kurakot at ng mga demonyo sa lupa? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.